Po sir, ako po si Rafael Joseph A. Padwal, BS Cremon Bravo. Ito po yung mga takeaways ko sa binigay niyo pong PowerPoint, which is yung fourth pillar po na correction. Yung correction po, ito po yung tumutulong sa mga taong na-convict po or nakulong para ma-reform at ma-prepare po bago ma-release sa community po. Meron pong dalawang types po ng correction, which is non-institutional tsaka institutional correction po. Yung non-institutional correction po, ito po yung also called po sa community correction po. Dito po nakapaloob yung mga DSWD, Boys Town, at tsaka yung mga nabibigyan po ng probation tsaka parole po. Tapos yung sa institutional correction po, dito na po yung napapasak yung jail po, pati prison. Dito po, yung jail po, dito po yung 3 years lang po yung sentensya niya. Tapos yung sa prison po, dito po yung 3 years and 1 day po pataas. And sa ano naman po, purposes of and objectives po ng modern correction po, dito na po yung sa retribution, yung parang yung government na po yung magti-take away ng pagpaparusa o pag-revenge para sa mga mga taong na accused po. Yung sa ano naman po, sa deterrence naman po, yung ito po yung process na parang gina-discourage nyo po yung mga tao na gumawa ng krimen. Kumbaga, pinapa-experience sa kanila yung mga ganung bagay para hindi na po sila umulit sa paggawa ng krimen. At dito naman po sa isolation po, ito po yung mga convict na offenders ay sineseparate po, okay na kulong upang hindi na makagawa ng isa pang krimen po. Tapos sa reformation naman po, involved po dito yung mga taong napaparusahan dahil sa mga mali nilang nagagawa. Although, alam naman po nilang mali pero ginagawa pa rin nila, kaya sila pinaparusahan para magbago po sila. Ang rehabilitation po, dito na po yung para ma-rehabilitate mo po ng mabilis ng isang tao, kailangan mo pong ibigay yung kung ano talaga yung pinaka kailangan po nila para mabilis yung pagbabago nila, at kailangan bago po sila mabalik sa community maging productive po sila. At sa ano naman po, sa penalty po, dito na po na ang mga nagbibigay po ng penalty, dito po yung judge lang po yung pwede magbigay ng penalty po. At meron po 2 types po ng penalty po, yung sa imprisonment po tsaka payment or fines ng mga na-damage mo po. Sa criminal liability po, dito po yung napipinaltihan ka na po na makukulong ka po or imprisonment. Sa civil liability po, kailangan mo pong bayaran yung mga na-damage mo po. Sa justification for penalties, yung prevention po is to prevent danger to offenders. And ano naman po, yung sa may judicial conditions naman po, yung judicial conditions naman po, yung sa judicial and legal po, the penalty shall impose by the judge lang po. Wala pong ibang pwede magana ng penalty. Yung sa definite naman po, dapat po exact po yung at klaro po yung pinapataw na penalty po sa'yo. At sa personal naman po, yung penalty shall be imposed po. Kung sino po yung gumawa po ng kasalanan, siya po dapat yung parusahan. Hindi po pwede yung proxy po. Yung sa equal naman po, dapat po, kahit ano ka man, mayaman ka man o mahirap, dapat po, pantay-pantay yung mga binibigay po na parusa sa atin. Yung sa institutional correction naman po, yung sa procedures of admission and correction institution. Yung una po, yung i-receive na po ng prison yung taong na-convict po, tapos sine-check po yung commitment papers, tapos kailangan po ma-identify kung ikaw po talaga ba yung nakasulat sa commitment papers. Tapos dito na po yung gina-search na po yung katawan mo kung meron ka bang mga dalang cellphone or deadly arms po. Tapos yung sa briefing and orientation, dito na po yung gina-orient po kayo kung ano po yung nasa loob. At natutunan ko na po yung sa 7 prisons po, sa 7 prison and penal forms in the Philippines po. Yung una po ay San Ramon Prison,
Tapos pangalawa po yung Iwahig Prison Colony. And pangatlo po yung Correctional Institution for Women po. Tapos pang-apat, Davao Penal Colony. Ang 5, New Bilibid Prison. 6, Sablayan and Penal Farm, Leyte and Regional Prison. At tutunan ko yun po na ito po yung po pinaka-purpose po ng rehabilitate po, yung turuan sila na maging productive po yung mga prisoners po. Yung prisoners naman po, ito po yung mga tao pong nakakulong po. Tapos kailangan po ma-reintegrate po sila. At bago po sila mabalik sa community, dapat po maging productive po sila. At yun lang po yung mga takeaways ko sa 4th pillar po.